Saan na ba tayo? Gusto niyo na ba ng ICC? Total naman, nabanggit na ni Atty. Respicio, ICC. O eto, mukhang ipapatawag din ni Koopman yung 18 mga Marines daw ho sa ICC, mga kababayan. Eh ano naman? Utragis na mga yan. Sa Pilipinas nga, Diyos, sa mga press conference, hindi nakakapagsalita eh. Tapos papatawag pa sa ICC. Ano sasabihin sa ICC ng mga yon? Bakit to? Kasi nakita ko yung vlog nito, mga boss, yung pamo, sir, no, ni kaibigan. Oh. Alam niyo na ba yung balita? Sabi ni Koopman, hinihingi niya raw yung 18 Marines na iharap niya raw sa ICC. Diyos ko po. Ito naman kampo ni Koopman. Kung ano-ano mga pinaggagawa sa buhay. Parang nahahalata ko na ang gusto lang ni Koopman tumagal yung kaso ng dating Pangulong Duterte. Ngayon naman, eto naman, hihingin yung 18 Marines. Eh dito pa nga lang ho sa Pilipinas, hindi na maitayo yung kanilang yung kanilang pagkatao para paniwalaan ho ng mamamayang Pilipino. ICC pa. Ano, trip nyo din sa ICC? Taniman din ng mga ganyan, tanim witness din. Anak ng putik naman, ibahin nyo naman ang ibang bansa. No, so kung sa Pilipinas, lumulusot yung mga ganyang mga tanim witness, doon sa ICC malabo. Kaya nga 'di ba ang sabi, mahina na po, berewek na po si dating Pangulong Duterte. Hina-hina na daw, sabi ni Bato de la Rosa. Ano ginawa, mga kababayan? Nagpadala ng eksperto, nagpadala ng doktor. Nalaman, nakita, maaari, pwede na makadalo doon sa kanyang hearing ang dating Pangulong Duterte. Sa ICC kasi walang ganyan. Walang mga pa-effect-effect na mga paawa-awa. Walang ganyan sa ICC. Rektahan. Ano naman gagawin nung 18 doon? Ex-Marines doon. Di ba? Sige nga, tuloy mo, sir. Diba? Tatanga-tanga lang. Sabi nga ng mga Marines na pag-utusan nga lang daw sila kaya umaayaw na. Umami na ba yung mga Marines? Na napag-utusan sila? Nakalagpas yata sa akin yun Sabi ni Chay Chair, si Koopman na lang ang last man standing na mayaman. Biruin mo. Di umano, magkano ang sinusweldo? 150 million, di umano ang sinusweldo, buwan-buwan. Sa pera ng Pilipino. Multiply mo yan sa 12. 1.8 billion piso ho. Mga kababayan. Multiply mo sa 10. Ilan? 18 billion. Okay lang daw siguro. Sabi ni Pulong. Ano? Tapos gusto pa ilagay iharap sa ICC. Mga bobo talaga. Pero kung totoo yung sinasabi ni Sir, na gusto ni Koopman na iharap sa ICC yung mga Marines na yun, ano gagawin nila dun? Tatanga, tutunga nga, uupo. Tapos kasama si Baligod naman ang magsasalita. Tangin ng mga to, hindi natin maintindihan tong mga to no? Kung ano mga trip sa buhay. Sasabihin, eto, 18 Marines, kasama, sila, yung mga nandoon na nag-deliver. Tapos yung mga nag-deliver, hindi nagsasalita Hindi halata mo na hindi alam kung ano mga sasabihin at ano gagawin Diba? Ang nagsasalita si Badjola. Si Ma'am BG Badjola. Ang nagsasalita ho lagi yung attorney, si Baligod Tsaka si Mike Defensor Di ba mga kababayan? Kaya hindi mo malaman Pero ito lang ho ang sigurado, no? Kung sakali man na may pupunta po sa ICC, mga kababayan, wala pong iba kundi ito. Anong gagawin nila? Si Bato at si Bungo ho, mga bossing. Kasi nga, di ba, ilang araw na po ang mga nakalipas, talagang hindi na po redacted o retracted yung kanilang mga pangalan doon sa ICC. Talagang mismong pinangalanan na po Bato de la Rosa at CLTG Christopher Lawrence Tesorogo mga kasapakat daw po ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, naaawa si Amy Marcos kay Bato. Bakit daw ho? Kasi hindi nasasahod
no work, no pay na daw po. Oh, pinagtatanggol ni Senadora Amy Marcos si Bato de la Rosa at pinuri pa ho pakinggan nyo. Ko alam kung anong gagawin nila. Dapat ba siya na... Naawa naman ako kay Senator Bato. Kapit-bahay ko yun sa opisina. Meron nga nagsasabi na hindi daw kukuha ng sweldo at wala na raw yung opisina niya. No work, no pay daw ang basehan. Dapat naman ho talaga ganun. Kasi ho kawawa naman kaming mga nagbabayad ng tax, di ba Tony? Oh, shout out sa inyo. Kawawa kaming nagbabayad ng tax. Biruin mo, si Annalyn Ando, bibili ng candy yan, bibili ng manok, bibili ng baboy sa palengke, bibili ng mga gulay. Lahat yun may mga nakapatong na tax. At mapupunta yung iba doon sa mga pasweldo, sa mga government officials. Tapos, mamukat-mukat mo, hindi pumapasok. Hindi nagpaparamdam sa Senado. Oh, sarap naman ng buhay doon. Sa regular na Pilipino, mga kababayan, kapag ka ako hindi pumasok, wala akong sweldo. O, di ho ba? O, tapos magkano sweldo yan? Hindi naman po biro-biro. 300,000 plus ang sinusweldo. Di ba to de la Rosa, di ba? Hindi ko maintindihan. Tama ba yun o hindi? Parang hindi naman yata. Dapat na rin ba talaga siyang singilin, ma'am? Dahil sa tagal na rin po ng absences, he's not performing din po talaga. Ginusto ba niya yun? Si Senator Bato, kilala ko yun Atat na atat magtrabaho yun. Aga-aga pumasok. Parating nakabab. Gusto niya yun. Ng panahon na sila ay nandoon sa tugatog na ang may kapangyarihan ay yung kakampi nila na si dating Pangulong Duterte. Ay yayabang yung mga asta Ngayon, tago-tago. Tsaka kapag yung mga sumasagot sila Bato de la Rosa, pag nagsasalita grabe. Come on, Mr. Trillanes, Mikmadi. O, di po ba? No, ikaw na magpusa sa akin, sabi. O, di po ba mga kababayan? Tapos ito, wala na, hindi na mahagilap. Pero walang kapupuntahan talaga yung Bato. Bakit? Pag pumasok siya, pag hindi siya pumasok, ethics complaint ang kakaharapin. Pag pumasok naman mga kababayan, baka ICC naman. Paggising niya, kinaumagahan na. Si Bongo, hindi rin sabi ni Ma'am Neng Gigi, si Bongo rin ba nagtatago na? Hindi pa ho. No? Siguro hindi alam. Kasi may mga intel naman yung mga yan. No, yung mga senador na yan, meron silang mga intelihente o intelihensya na mga, kumbaga, alamin mo nga kung totoo yung sinasabi nung si Ombudsman Boying Remulla, nalaman, totoo nga, meron talagang kaya nagtago.